paano nagkaroon ng gadgets sa selda at na-videohan po si Kibuloy. Ano po ang explanation dito? Ang matatandaan po natin, Miss Cheryl, na siya po ay na-ospital. Nasa labas po ng ospital, sa may hospital po yun na-record yung video na yun. At ito po ay may permission ng court during that time. Ito pong court order na ito lumabas ng February 7. At that time, nasa hospital nga po siya. At dahil nga po pinayagan, pinayagan na rin ho namin na mag-record siya doon ng kanyang pre-recorded messages, provided na ito po ay ipapalabas lamang sa February 9, 11, and 13. Yun din po yung malinaw sa kautusan ng korte. At ito nga pong lumabas ngayon recently ay wala po nga ba itong pahintulot. Okay. Klaruin na. Malinaw po yun Yung isa may pahintulot, pero yung panghuling video ay wala pong pahintulot. Okay? Yun yung problema, 'di ba? Parang ang pagka-hospital ni Kibuloy ay talagang sinadya, no? Parang planado no? Na magpapa-hospital ako kasi doon ko gagawin yung video. 'Di ba? Oo, yung isa pinayagan, pero yung isa nakalusot Yung isang video na wala namang pahintulot. Na, "Oy, ito gumawa ka ng video." 'Di ba? Walang ganoon Oo. Alam nyo, yung ganong style ni Kibuloy, na palagi na lang na hospital, tapos gagamit ng gadget, 'di ba? Posible niyang magamit ito sa pagtakas. Sa totoo lang, baka maisahan kayo dyan. Kasi yung isang video nakalusot nga naisahan nga kayo Malay mo, si Kibuloy, magpa-hospital na naman. Dahil na demonyo na naman yung utak. Pagdating sa hospital, kung sino-sino yung tatawagan para lang makatakas. May ganun Gagawa sila ng plano para makatakas. Hindi po malayong mangyari yun Oo. Kasi kung tutuusin, sa dinami-dami pong nakulong na mga mahihirap, hindi po nagagawa yung ginawa ni Kibuloy na palaging na hospital. Tingnan nyo yung ibang mga nasa kulungan ngayon. Doon na namamatay sa kulungan. Kasi wala May sakit sila. Hindi rin naman, hindi naman nadadala sa hospital. Pero si Kibuloy, bakit ang tingin ko dito kay Kibuloy, VIP Bakit hinahayaan po ito ng ating ng batas? 'Di ba? Bakit? Huwag yung hayaan po na maging huli na yung lahat. Kasi ako ngayon, example, bibigyan ko kayo ng idea, nakakulong ako. Ako yung maging Kibuloy ngayon, sige. Gagawa ko ng diskarte para malipat ako sa ospital. Nung nilipat ako sa ospital, gumawa ako ng kung ano-anong video at mga plano para sa pagtakas ko. Posibleng mangyari yun 'di ba? Posible po. Yun yung yung nakakapagtaka. Ang pangalawa kong tanong dito, yung talaga bang sakit ni Kibuloy ay totoo? Bakit hindi po ibinabalita ito? Yung sakit ni Kibuloy. Dapat pinapakita po na, ito, totoo nga, na meron talagang sakit si Kibuloy. Yung Son of God na sinasabing Panginoon, may sakit. Pero wala pa po akong nakikita sa balitang ganun. No? Wala lang, basta dinala lang sa ospital, may sakit ko Ang tanong, totoo ba yung sakit? Totoo ba yun? Diba? So, ito po yung bibigyan natin ng reaction ngayon, itong balitang ina kay... Balita kay Kibuloy. Oo. Diba? Syempre po, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Meron din po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. At syempre, meron din po tayong Team Birador. Ayan At syempre mga pre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Okay? So, yun mga pre, At eto na nga, bigyan po natin ng reaksyon itong video po na balita patungkol kay Kibuloy sa mga patungkol sa mga video na lumalabas. Okay? Kaugnay ng akusasyon ng VIP treatment sa Kingdom of Jesus Christ leader at senatorial candidate na si Pastor Apollo Kibuloy, magkakausap natin si Bureau of Jail Management and Penology spokesperson, Jail Superintendent Halata naman po VIP. Bakit yung ibang nakakulong pag nag-request
Na-approvean ba? Hindi naman po, di ba? Yung mga mahihirap na nakakulong, pag nag-request magpapadala sa hospital, magdadala po ba? Hindi. Kaya dapat may mayaman ka man o mahirap, dapat pantay-pantay ang tingin kasi pareho naman silang tao. Porque na lang kung ang tingin nyo kay Kibuloy, Diyos. Hindi talaga pantay. Ah. Rex Bustinera. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Sir, 2 beses nakapaglabas po ng video message si Apollo Kibuloy. Una nga po dito sa mga miyembro ng KOJC noong February 9 at isa sa PDP Laban Proclamation Rally noong February 11. Dahil po nga dito ay kinikwestiyon ng grupong Selda paano nagkaroon ng gadgets sa Selda at na-videohan po si Kibuloy. Ano po ang explanation dito? Ito yung tanong, paano nagkaroon ng gadget sa Zelda? Tapos nagpadala si Kibuloy sa hospital. Tapos oo, yung isang video aprobado, pero yung isa hindi. Ang tanong po dito, yung isang video na hindi aprobado, saan ba yon na-record? Sa Zelda ba o sa hospital? Kung sabihin natin sa Zelda, okay, hindi ko sinasabing, hindi ko kino-confirm na sa Zelda nga nangyari. Sabihin na natin sa Zelda nangyari. So, ibig sabihin, VIP si Kibuloy, kung gano'n. Pwede pala yung gadget doon. Diba? Kung doon na-take yung, video. Or pagpalagay natin sa hospital din, naggawa sila ng video ng gano'n. So, ibig sabihin, naisahan kayo. Diba? Bakit gano'n? Dapat kasi, lahat ng papasok, lawyer man o hindi, lahat ng papasok sa hospital, iti-check yung mga cellphone nila. O, patingin ng video, tingnan natin yung video, ganito, ganyan. Or di kaya, habang gumagawa si Kibuloy ng video, may nakabantay. Diba? May nakabantay. Kasi kung ano lang yung aprobado, yun lang yung dapat gawin. Diba? Wala eh. Masyadong mahina yung nakalusot pa. Diba? Ang matatandaan po natin, Miss Cheryl, na siya po ay na-ospital. Nasa labas po ng ospital, sa may hospital po yun na-record yung video na yun. At ito po ay may permission ng court during that time. Okay. Ito pong court order na ito lumabas ng February 7. At that time, nasa hospital nga po siya. At dahil nga po pinayagan na rin ho namin na mag-record siya doon ng kanyang pre-recorded messages, provided na ito po ay ipapalabas lamang sa February 9, 11, and 13. Yun din po yung malinaw sa kautusan ng korte. At ito nga pong lumabas ngayon recently ay wala po nga ba itong pahintulot. Oh, yun. Ang tanong doon, saan nakuhanan yung video na yon? Sa Zelda ba o sa hospital? Kasi kung sa hospital, dapat may mga pulis naman doon, dapat binantayan. 'Di ba? Chinek yung mga gadgets, teka lang, oh. Kung halimbawa, isa akong pulis, teka lang po, i-check natin yung mga cellphone ninyo. Nakita ko 2 video. Sir, pakibura po yung isa kasi hindi po ito approve. Yung isa lang po yung aprobado. Parang ganun ba? 'Di ba? Dapat kasi dapat binabantayan yung si Kibuloy. Oo. Yan tuloy, nakalusot, naging issue pa. O sinong madidikdik niyan ngayon? O di ba kayo? Di man kayo madikdik. Anong sasabihin sa inyo ng mga tao? Ang hina nyo naman palang magbantay. Okay. Klaruin lamang po natin. February 11 kasi pinayagan po siyang magpa-ospital. Yan nakaklaruhin. Before pa po, nasa hospital na po siya. Bumalik lang po siya sa Pasig City Jail nitong February 12. February 12. Okay po. Tapos, February 12. Grabe yung pahinga ni Kibuloy sa hospital, ano? Grabe. sabi niyo ho ay minabuti. Ito pa, asahan nyo. Asahan nyo po ito. Si Kibuloy po, etong si Kibuloy, ay gagawa na naman ito ng pautot. Ng siguro panibagong sakit. Magpapa-hospital na naman po ito.
Kasi, pagkakaalam ko, itong si Kibuloy, idol niya si Gloria Macapalang Ulo. Pero manipis yung liig. Idol niya yun eh. Gloria Macapalang Ulo. Gagayahin ni Kibuloy yan. Ginagaya na nga eh, paunti-unti eh. Asahan nyo. Baka next month, may panibago na naman pautot si Kibuloy. Na magpapa-hospital na naman. Di ba? Para kayong inuuto-uto na ni Kibuloy, ano? Pinapaikot kayo sa mga kamay niya, ano? Dapat dito, ICC yung kumuha dito eh. Binitbit na sana to ng ICC. Hindi yan nararapat makulong dito sa bansa natin eh. Yung mga ganitong klaseng tao na mga talaga namang kurimaw. Diba? Kasi dito sa ating bansa, binibaby eh. Ang tanda-tanda na, binibaby pa. Aga na po siyang mag-record ng video. Pre-recorded Opo, ng... pinayagan po siya. Go ahead po. Sorry. Opo, pinayagan po siya ng korte na through court order na mag-record ng videos noong February 7, 2025. Doon din po ito na-record sa loob ng ospital at wala po tayong recording device sa loob ng city jail natin. Okay. So, all videos na lalabas o So, walang recording device sa loob ng city jail. Klaro yon. So, nangyari nga sa ospital. Okay. lumabas din noong February 9, February 11, and for February 13 ay ni-record po sa ospital noong February 7. Yes, ma'am. Correct po. At ito po ay kaya nyo po pinayagan mag-record siya noong February 7 ay pinahintulutan po ito ng korte. Tama po. Yung pahintulot po ng korte na yon ay specific nga po para dun ipapalabas sa February 9, 11, and 13. Pero ang sinasabi po, yung video message ni Pastor Kibuloy sa proclamation rally, napaalam sa korte. Pero yun daw pong February 9 video message ay hindi. Pero sabi nyo po ay meron ho kayong pinanghahawakan na pinayagan siya ng korte na mag-pre-record ng message for February 9, 11, and 13 noong February 7. Tama po. Teka. Di ba si ano noon, si Kulaong, nakulong naman yun? Tumakbo maging senador yun, di ba? Correct nyo nga po ako. Si Kulaong po ba noon habang nakakulong siya, pinayagan po ba siya ng korte na magbigay ng video message po sa mga supporter niya? Kasi tumatakbo siyang senador noon eh. Pa-comment nga po. Kasi kung hindi, diba kung hindi, ibig sabihin, VIP nga itong si Kibuloy. Diba? O VIP nga. Kung hindi pinayagan si Kulaong noon, tapos si Kibuloy pinayagan, mapapaisip tayo, teka lang. Diba? VIP nga talaga si Kibulok. May hawak po kaming dokumento at ang regulation po kasi dito ay kailangan pa hong ipakita sa korte for their approval at I believe hindi po nagawa nung kampo po nila yon na maipaalam sa court muna or for clearing yung video. Yung video itself, but the recording is very clear na pinayagan po ng korte. Okay, that's clear po. So ano nyo rin po yung sagot ninyo sa paratang na may VIP treatment? Kaya Pastor Kibuloy, kasunod ng mga isyong ito. Bago sagutin yan, para sa yung mga nakakita, mga Pilipino, yung reaksyon ng mga Pilipino, hindi mo mapipigilan yung mga yan na isipin nila na VIP si Kibuloy. Bakit? Pabalik-balik na sa ospital. Diba? Pabalik-balik na po sa ospital, hindi naman malala yung sakit ni Kibuloy kung may sakit man. Hindi nga natin nakikita yung papel. Papel, na katunayan, na totoo yung sakit ni Kibuloy, wala nga ganun eh. Ewan ko lang pakikorek ako kung may nakita na kayo, pero ako po, wala pa akong nakikita. Ewan ko lang sa inyo. Wala akong nakitang papel na katunayan, totoo yung sakit ni Kibuloy. Pabalik-balik na siya sa hospital. Tapos, nakapaggawa pa ng video. Yung una, aprobado, walang problema doon. Yung isa, nakalusot. Ano to? Kaya hindi nyo
Hindi kayo pwede magalit sa mga Pilipino. Na bakit nyo iisipin sa amin yan na VIP si Kibuloy? Hindi. Hindi. Kasi nakikita nila eh. Halatang halata eh. Diba? Halatang halata. Inuulit po namin, we emphasize na wala hong VIP treatment. Pantay-pantay ho ang pagtrato namin. Okay, pantay-pantay ang pagtrato ninyo. Pantay-pantay ako, hindi naman ako bias ha. Yan sa akin lang, na guguluhan ako. Si Kibuloy, pabalik-balik na sa hospital. Aprobado pa yung video. Pabalik-balik sa hospital, hindi naman malala yung sakit. Diba? Oo. Sigurado ako may kasunod pa nito. Babalik na naman to sa hospital. Oo. Pero yung iba dyan, na mga nakakulong, nasa kulungan lang sila nagstay eh. Kahit may mga sakit yung mga yan eh. Pero si Kibuloy, pabalik-balik eh. Diba? Nakagawa pa ng video. Of course, pagpalagay natin na hindi ko sinasabing may VIP treatment nga. Yun yung nararamdaman lang ng mga Pilipino na meron. Kahit ako, nararamdaman ko rin yun. O, pagpalagay natin na meron ngang VIP treatment, aaminin ba yan nila? Aaminin po ba nila yan? Hindi po. Pero hindi ko sinasabing meron talaga. Okay? Pagpalagay lang po natin na meron. Sila ba ay aamin? Ay, oo, VIP yan si Kibuloy, pinapayagan namin yan. Aamin po ba sila? Hindi. Natural. Kaya ang palaging depensa ng mga yan, wala pong VIP treatment. Example ko lang yan, binibigyan ko lang po kayo ng idea ha. Pero hindi ko sinasabing VIP nga ito si Kibuloy. Pero base sa aking nakikita, nararamdaman, sa, 'di ba? Nakikita ko sa social media, para sa akin lang to. Parang VIP nga si Kibuloy. 'Di ba? Or VID. Very important demons. KO! Binago na pala. Hindi ako updated dun ah. Binago na pala. KO! Tuloy. Namin kahit kanino. At ito pong mga nangyari nga pong ito, of course, we do not move. Okay. Uulitin ko lang ha. Sana mag-ingat po yung mga kapulisan natin na nakabantay kay Buloy. Kasi every time na magpapadala yan sa ospital, alam ko may plano yung mga yan. 'Di ba? Ingat lang po, baka yung pagdala sa ospital nako, baka makatakas ba? 'Di ba? Kasi bakit? Open pala si Kibuloy gumamit ng gadget doon sa hospital eh. Open. Base sa mga nakikita natin sa balita kasi pinayagan niyang gumawa ng video eh. Yung isa nga nakalusot, yung isang video nga nakalusot. 'Di ba? Yung isang video ni Kibuloy nakalusot. Hindi na bantayan, 'di ba? So nakalusot yung isang video. Cellphone pa kaya? Paggamit pa kaya ng cellphone? Malalaman nyo pa yan? Pag nasa hospital si Kibuloy? Magpindot-pindot yan ng cellphone doon? Malalaman nyo pa kaya yon? Na si Kibuloy pala ay gumagamit ng gadgets sa loob ng hospital. Papaano kung yung gadget na yan gamitin sa pagtakas? Bumuo ng isang plano. Diba? Malay lang po natin ha. Malay natin na si Kibuloy pala ay nagpaplano na tumakas. Bubuo siya ng isang plano na ito na, tatakas ako, ganito, ganyan. Nang dahil sa gadget, diba? Posible mangyari yun. Mabalitaan na lang natin sa mga darating na araw. Baka mabalitaan na lang natin sa mga darating na araw. Si Kibuloy nakatakas. Si Kibuloy tumakas. Kasi yung isang video nga nakalusot eh. Na hindi aprobado ng ating gobyerno. 'Di ba? Hindi aprobado ng korte. Yung isang video nakalusot. Yung paghawak pa kaya niya ng gadgets, yung paggamit pa kaya niya ng gadgets. 'Di ba? Yun eh. Kaya abangan po natin si Kibuloy. Next month po,
Magpapa-hospital na naman yan. Oh. Abangan niyo po yan, ha? Oh, tuloy. May court order. At Even eto pa. Sa sa May po, ay magpapa-hospital yan si Kibuloy. Dahil busy yung lahat kasi magbubutuhan. Sasamantalahin niya ni Kibuloy. Sa May, magpapa-hospital yan. Itagaan niyo po yan sa bato. Balikan niyo yung video na to pag hindi nangyari yan. At balikan niyo rin yung video na to pag nangyari yan. Sasamantalahin niya. Kasi mahina yung seguridad ng time na yon. Kasi yung atensyon ng ating mga kapulisan, mga tao, nandun lahat sa eleksyon. Sa butuhan. Kaya nako, dapat hindi nyo payagang makalabas si Kibuloy niyan. Kung magre-request na papadala na naman sa ospital. Yan yung bantayan nyo. KO. Kasi yun na lang yung pag-asa niya. Yun na lang. Kasi after election, wala na, mabubulok na talaga yan dyan. Pag hindi yan, nako. Tuloy tayo. ng kanyang pagka-ospital at pagbalik sa ospital at pag-record ng video. Ganon din po sa lahat ng mga nakakulong sa amin, ma'am. Mhm. No. Ulitin nga natin. Ulitin natin. Para klaro. VIP treatment. Kaya Pastor Kibuloy, kasunod ng mga isyong ito. Inuulit po namin, we emphasize na wala hong VIP treatment. Pantay-pantay ho ang pagtrato namin kahit kanino. At ito pong mga nangyari nga pong ito, of course, we do not move unless may court order. Even ang kanyang pagka-ospital at pagbalik sa ospital at pag-record ng video. Ganon din po sa lahat ng mga nakakulong sa amin, ma'am. Mhm. So, klaro po yan. Kinaklaro nyo po, Superintendent, na wala pong nalabag, na wala pong nagawang pagkakamali ang kampo ni Kibuloy at ng BJMP po. Sa party po ng BJMP, sumunod lang ho kami sa order na pwedeng mag-record ng video noong February 7. Ito naman hong pagpapalabas nila na walang pahintulot ng korte, talaga hong sa side na ho nila yon yung... Oo, tama. Sa side na ni Kibuloy. Yung may mali. Sa BJMP, walang mali doon. Kasi sumunod lang naman sila eh. 'Di ba? Yun nga lang, medyo naisahan sila doon ng kampo ni Kibuloy na nakapagpalabas pa ng isa pang video. 'Di ba? So, ang may mali doon, kampo na ni Kibuloy. Ngayon, ano bang parusa dito? Ano bang magiging parusa? Madadagdagan ba yung kaso ni Kibuloy dito? Dahil nga lumabag sa batas? Ayun yung kailangan nating alamin. Sana may mga lawyer na magsalita. Oo, patungkol dyan. Kasi ako, hindi naman ako lawyer eh. Nagbibigay lang po ako ng opinion, reaksyon sa mga balitang lumalabas sa social media. Okay? pagpapaliwanag nun sa korte. Alright. Meron po ba silang mga advance? Kasi yung lawyer ni Kibuloy, na si Turon, hindi katanggap-tanggap yung paliwanag niya. Oo. Hindi katanggap-tanggap. Palusot yun eh. Palusot. Hindi ko lang iano dito, hindi ko muna bibigyan ng reaksyon yun kasi gusto ko video. Hahanapin ko pa yun. Baka gawa natin ng video mamaya. Okay? Ibang reaksyon yun. Iba ito. Yung paliwanag ni Turon yung bibigyan natin ng reaksyon. Okay? Ayoko namang mag-summarize dito. Gusto natin may video at bigyan natin ng komento. Okay? Para hindi tayo magaya sa kabila na mga Didi Iskulangot, vlogger na sila ay gumagawa ng kwento, dagdag bawas. 'Di ba? Dinadagdagan nila yung kwento, minsan binabawasan nila yung balita. Ganun yung ginagawa nila. So hindi po tayo ganun. Okay, dapat may video tayo. Request pa na sinasabi, baka po meron ulit na humingi po sila ng permit para mag-record ulit ng video? Sa ngayon po, wala pa naman po kaming natatanggap na request o kahit anong panibagong court order. Sa ngayon po, wala pa naman po kaming natatanggap na request. Wait lang. Okay, tuloy natin. O kahit anong panibagong court order. Hanggat po walang court order, pinagbabawalan ho namin yan. Dahil nga po labas-masok sa ospital, itong si Pastor Apollo Kibuloy, so far po, kamusta naman po ang kanyang kalusugan? Yan yung kalusugan. Ang tanong dito, totoo ba na meron siyang sakit? Totoo ba talaga? Kasi ako hindi po ako maniwala lang may sakit si Kibuloy.
God siya eh, God. Oo. God ni si Brother Kibbs. Mao man na siya, God man na. Nakabalik na po siya ng Pasig City Jail. Nasa isang ordinaryong selda siya mula noong February 12, 2025. At sa ngayon po ay tuloy-tuloy po ang pagpapagaling niya. May mga ipinabaon naman hong gamot at of Oh, course bakit magbabaon ng gamot? Diba, siya yung may-ari ng sanlibutan. Dapat, ano siya, untouchable, hindi siya tinatabla ng sakit. Nangyari. Tatawa ako, sorry. continuous monitoring ang kanyang health condition. When you say po ordinary cell, ilan po ang kasama rin niya doon? Yung dati pa rin po, yung 20 plus na PDL ang kasama niya ngayon. Ang Bagamat dami nila dun may regular check-up lang po siya, pinapapunta po siya sa clinic every now and then. Marami pong salamat sa inyong oras. Regular check-up, pinapapunta sa clinic. Ibig sabihin, nakakalabas si Kibuloy. Eh, kumusta naman yung 20 na kasama ni Kibuloy? Oh, lugi sila doon kasi sila hindi lumalabas. Si Kibuloy, palabas-labas lang. Diba? So, yun lang po yung video natin dito. Ang masasabi ko lang, ingat po sana yung ating kapulisan sa pagbabantay. Lalo na yung mga nakatuto kay Kibuloy sa pagbabantay kasi maaari po, pag na-hospital na naman ito si Kibuloy, maaari na yung gadget na yun gamitin niya sa pagtakas. Bumuo sila ng isang grupo para makatakas si Kibuloy. Posible pong mangyari yan. Posible po. Diba? Posible po talaga. Kaya yun. Yun lang yung ano natin dyan na dapat magdubling ingat yung ating mga kapulisan, no? Na nakabantay kay Kibuloy. At sana sa susunod, wag nang palusutin ito si Kibuloy. Nakakalusot mga video eh. Kayo ba maniniwala kayo habang nasa hospital po si Kibuloy, nagstay ng ilang araw dyan, hindi gumagamit ng cellphone yan? Para may i-chat, para may tawagan. Naniniwala ba kayo? Ako po naniniwala na si Kibuloy habang nasa hospital, nagpindot-pindot ang cellphone yan, may tinatawag-tawagan yan. O, diba? Oh. Yun yung delikado dyan. Diba? Nalusutan na po kayo ng isang bisis, na isahan na kayo. Sana, next time, dubling ingat. No? Kasi, alam mo naman pag kulto, iba yung mga isip niyan. Diba? So, yun lang yung video natin mga pre. Siyempre, bago po tayo magtapos sa ating video, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. At siyempre mga pre, meron din po tayong Team Birador na Facebook page. May TikTok po tayo, Ballpoint Man 2.0. Sa hindi pa po nakasubscribe ng ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. So, ngayon lang muna yung video natin mga pre. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat and bye-bye po muna pansamantala.